Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na? Inanunsyo kamakailan ng mayor ng Capas Tarlac na hindi na isasama ng kanyang opisina ang confidential funds sa annual budget ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Roseler Butz Rodriguez, naging inspirasyon niya ang ginawa ni Mayor Leni Robredo sa Naga City. Mula 2022, nakatanggap ang Capas ng 8 milyong piso kada taon para sa operasyon laban sa droga at krimen. Pero nakita ni Mayor Rodriguez na nasasaklaw na ito ng kanilang Peace and Order and Public Safety Plan. Kaya't nililipat niya ang pondo sa mga programang may mas malinaw at direktang serbisyo sa tao, gaya nga ng mga estudyante at mga nakakatanda. Mula sa pangalan pa lang, ang confidential o intelligence funds ay para sa mga gastusing may kinalaman sa pagmamanman at seguridad. Ayon sa Joint Circular noong 2015 ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad nga ng Commission on Audit at Department of Budget and Management, maaaring gamitin ang confidential funds sa pangangalaga ng impormasyon. Di ba? Pagrerenta ng kagamitan o sasakyan, pagpapanatili ng safe houses, at pagbibigay ng reward sa mga impormante. Layo ng mga ito na tuklasin at pigilan ang mga banta sa tauhan, ari-arian, pasilidad ng gobyerno at kailangan isinasagawa ito katuwang ang mga lehitimong law enforcement agencies, ika nga. Pero, kapanalig, may mga limitasyon sa paggamit ng confidential funds. Hindi ito maaaring gamitin sa sweldo, benepisyo o bonus ng mga empleyado ng pamahalaan. Bawal din itong gamitin sa mga kasiyahan kapag may okasyon, consultancy fees o mga proyektong pang-infrastruktura. May mga hakbang ding inilatag upang matiyak ang tamang paggamit ng confidential funds. Kailangang magsumite ng physical at financial plan ang mga lokal na pamahalaan bilang suporta sa kanilang kahilingan sa confidential at intelligence funds. Dapat malinaw daw sa plano ang tinatayang halaga para sa bawat proyekto, aktibidad at programa. Gayunman, isa sa mga pinakakritikal na issue sa ganitong pondo ay ang posibilidad ng maling paggamit nito dahil confidential nga. Maaaring itago ang mga detalya sa ngalan ng seguridad. Kapag itinago, hindi na ito masusuri ng publiko. Sa kasalukuyan, kapanalig, ito nga ang kinakaharap na kontrobersya ni VP Sara Duterte matapos lumabas na may mga kadudadudang confidential funds recipients sa mga opisinang pinamumunuan niya noon. Turo ng ating Santa Iglesia. Tungkulin nating lahat na kumilos, lagi patungo sa katotohanan. Maaari ditong iangkla ang panawagan para sa pagiging bukas at tapat ng ating mga lider, lalo na pagdating sa usapin na kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Bilang mga nagbabayad ng buwis, tungkulin nating tiyakin na ang pondong ginagamit ng pamahalaan ay napupunta sa tama at hindi sa mga kadudadudang aktibidad o katang-isip ng mga tao. Maaaring hindi angkop para sa lahat ng LGU ang ginawa ng mga mayor ng Naga at Capas. Sa mga lugar na may totoong banta sa seguridad at kapayapaan, maaaring kailangan pa rin ang confidential funds upang mapanatili ang kaayusan at ang kapayapaan. Ang mahalaga, kapanalig, ay gamitin ito para na maging responsable at may masusing oversight ang paggastos dito. Magkaugnay ang pagiging bukas sa publiko at ang mabuting pamamahala, good governance, ng bawat LGU. Kailangan natin ng mga opisyal na marunong magsuri, kumilatis. Kailangan natin ng mga leader na tinatanong ang kanilang sarili, nagamit ba ang pondong ito sa tamang paraan? Paano ko ito magagamit ng mas epektibo? Makikinabang ba rito ang aking mga nasasakupan? Kailangan din natin na mga pinunong bukas matuto mula sa mabuting halimbawa ng iba. Kaya kapanalig, sabi nga sa Ebanghelyo ni Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay.
Kapanalig sa paggamit ng pondo ng bayan. Confidential funds man ito o hindi, kailangang may pananagutan sa mamamayan. Because public office, ika nga, is public trust. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.